Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Verse 17. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. Verse 19. May God bless the reading of His Word. Kakampo kita. Amahan naman kalagin nun. Ako nag-aampo. Ikaw ang pakigsulti dito sa aking mga kinabuhi, karoon na nagugtagong, pinaagi sa pagwagi sa iyong kabuhi. Sa may ihimo nito, sa mga butang na gihatag sa Ginoo sa iyo. Tingnan mo ito nagkaroon na butang, well, Pastor, nag-enjoy dito sa mga blessings sa Ginoo. Enjoy. Dami kayo ang mga panalangin sa Ginoo sa aking kinabuhi. Nakahipan mo ba kayo sa mga name? Now you are blessed in order to become a blessing to others. Ipanalaginan ba yan sa Ginoo para may mapanalangin sa mga? And that is what stewardship is all about. Mauna ang pagkatinugyanan sa mga butang na nasa sa ating Panginoon. Kung sa ka-importante ang stewardship na isuo din sa mga kasulatan, in the Bible, stewardship is a major theme. Ang tulong ng faith, for example, ang tulong ng pagtulong, na-mention na sa tibuok Biblia 500 times. Ang word na prayer, pag-ambok, na-mention sa Biblia 650 times. But look, ang word na stewardship or steward, na-mention sa Malaang Kasulatan 2,300 times. Inuna na kalaghan ang paghisgot sa stewardship o pagkatinugyanan hindi sa Malaang Kasulatan. In fact, si Jesus Christ, 1/3 sa iyang teaching talks on stewardship on money, possession, and resources. Why? Yan man, mga isuon, because handling resources is a spiritual matter that reveals a person's heart, devotion, and trust in God. Paano ka nagdumala sa mga butang na itugyan sa Ginoo sa iyo? Sa kaspirituhan na butang ka na nagpakita kung saan nasa iyong kasing-kasing. Kung nasa iyong devotion, ako pa ni Jesus Christ, where your treasure is, there will your heart be also. And we think, many times, we think, like so on, that God is only concerned of our faith, of our worship. Sayang natin na muna, Ginoo, at iyana, ang simba lang ta, wambok lang ta, spirituhan ng mga butang, pero kung naghisgot na mahitulog sa salapi, mahitulog sa mga kabdanan, material things, nagpunahon ta nga, ako rani, madalabot ang Ginoo, ang linggo ranan siya, pero pati sa pagkakaroon sa ako ang mga kabdanan ng ikap, ako rani. Di ang mensahe karon na punta. The message, the heart of the message today is this. God, who is the owner of all things, entrusted you and expected you to be faithful steward of His resources. You may forget many things in the message, but hinumdumin na ang Diyos kung nag-iya sa talang butang, nagtugyan ka nimo o nag-expectar ka nimo na magpatinumanon ka na tinugyanan sa iyang mga resources. Kining message nga ato dibasa sa Matthew chapter 25 ng Kristohanon, dinhin, nag-hisgot sa Ginoong Kristo ang iyang overarching theme, dinhin, mahintulot sa iyang ikaduhang pagbalik. Babasa nimo na sa chapter 24 kung sa ang mga timayilhan sa iyang pagbalik. O nga, pag-abot niya sa chapter 25, babasa nimo niya ang mga parables
bingay. Sa bingay, mga ng istorya, earthly story used to teach heavenly truths. And then in Matthew chapter 25, verses 1 to 13, the parable of the wise and the foolish virgins. Naghisgot na siya, nagtutulog na siya, na magpaandamon ka, ready ka sa pagbalik ng Ginoong Jesus anytime. Matthew chapter 25, verse 14 to 13, the passage called the parable of the talents, which speaks about the faithfulness. Samtang nagpaabot sa pagbalik ng Ginoong Jesus, kinahanap, mamuhat kita, mamalagan kita. Ingon, nga iyang mga sulubuon, ingon nga iyang mga tinugyanan, aron andam ka sa pagbalik ng Ginoong Jesus. O ang istorya din sa passage niya itong ibasa, naghisgot sa bingay istorya sa usa ka tawo na naglakaw sa layong nga lugar o nagdigit sa iyang kaptanan nagto sa iyang katigayunan, nagto sa iyang mga tinugyanan. He trusted his property to them. This speaks about waiting of the second coming of the Lord Jesus Christ. And as we wait to the second coming of our Lord, we need to work as faithful steward of our God. Kana ang unang ang buot itutulog din sa atong passage pero punta. God wants us to be faithful steward of what He has entrusted us. Karon ang question this morning is, how can you become a faithful steward? There are 4 requirements that you and me can become a faithful steward. Number 1, in order to become a faithful steward, you need to recognize that the owner of everything is God. Dili ka mahimong na maayon na kinugyanan kung dili mo ma-recognize nga ang tag-iya sa tanan na butang mao ang atong Diyos. Look at verse 25. Basa natin na ganyan may soul. We'll read the verse again on the slides. Ready to begin. For it will be like a man going on a journey who called his servants and he trusted to them his property. Verse 15 begin. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, each according to his ability. Then he went away. On ang istorya dere. He entrusted to them his property. Ang amo nagtugyan sa iyang kabtanan. Ang mga sulubuon, buti pasabot, ang matinugyanan, dili tag-iya. Ang tag-iya, mao ang ilang agalon. Kung siya dunay authority, katungod sa over his property, and the owner here, ang tag-iya diri, na nagtugyan sa iyang kaptanan, nagto sa iyang mga sulubuon, nagbulagway sa ato na Diyos. God is the owner of all things, both in heaven and earth. We read this verse, Psalm 24, verse 1. Let's read all together, ready to begin. The earth is the Lord, and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Ang kalibutan iya sa Ginoo, o ang tanan nga naad na iya na tanan sa Ginoo. Wala yung sa kabutan din nga matawag nato atua, maski atong kinabuhi, atong giginhawa, atong existence and sustenance in life. Kung wala ni ihatag sa Ginoo supply, dili nato matagamtaman nili. The owner of this world and everything of this world is God. Mga Kristohano, hindi ko na po kagabay niya review sa first part sa wali na sa miyagi. Katawanan kung ang puno nato, kita ang tagiyas kalibutan. Ngamulingon ka, ako man ang tagiyas kalibutan. Mura ka si Dato Patawad, si Dato Gabili, yung si Dato Kikik. Na, nagingon sila, walay mo agad din sa kalsada, kaya tanan mo agad din, kinanabayad sa amo, kaya Pilipinas nakautang sa amo, o 72 million, kaya kami ang nagbiya
iya sa kalibutan, katawanan. Dili kita mo iya sa kalibutan. Ug ang mga butang na dili sa kalibutan. Kung doon na pa'y butang atong ipanag-iyahan, kanang sala, ako na, sala na ko, ako na. Pero ang uban na butang, iya na tanan sa Ginoo. And so we have to say, sa atong kinabuhi na, Lord, everything in heaven and on earth belongs to you. Lord, ikaw ang tag-iyan ining tanan. Dili ta mag-angkon sa bisan sa kabutan ato. Lord, inunin na tanan. You can never be a faithful steward unless you will recognize that you are not the owner. The owner of everything is God. Amen? Now, how can we become a faithful steward? Number one, recognize that the owner of everything is God. Number two, realize that you are entrusted with resources from God. Sabta na ikaw itugyanan sa Ginoo sa mga resources. Gikan ka na iya. Verse 14, 15, sa Ginoo, baligon na to. For it will be like a man going on a journey who called his servants and, kung sa kanang highlighted words, entrusted to them his property. The master, the owner, entrusted to them his property. To one he gave $5. To another he gave 2. And to another one he gave 1. Each according to his ability. Now, ang pulot din ang talent, 1 talent, to give us an idea, sa katalento is equivalent to 63,000. 63,000. That is equivalent to 20 years sweldo sa usakang laborer during that time. That's a big amount. Ang isa itadaan sa 5 talent, ang isa itadaan sa 2 talents, ang isa itadaan sa 1 talent. But the point here, kita na ito, ang kini na bahandi, gisalig kanila. Sama na everything on this earth is owned by God. But He entrusted to man a portion to manage according to His purpose. We own nothing. We are merely caretakers or stewards of what God has entrusted to us. And a steward is someone who manages, administrator, gisaligan siya na mag-oversee, mag-manage sa property, sa iyang agado, huwag ka na kita. God has given us a wide variety of resources. Matag-usa ka na, itagaan ka sa Ginoo resources, kung saan itagaan ka sa Ginoo time, itagaan ka sa Ginoo ability, itagaan ka sa Ginoo kamatukuran, itagaan ka sa Ginoo mga skills, itagaan ka sa Ginoo kusog, itagaan ka sa Ginoo education, employment, business, relationship, positions, properties, popularity, profession, money, o kung sa paniya, mauna ang mga resources ihatag sa Ginoo sa ato. And they are given according to one's ability. But all are valuable in the kingdom of God. The point of the parable is this, that we are to use whatever we have been given for God's purposes. Tunod sa pag-ihatag sa Ginoo, gamitin natin na para sa iyang katuyuan. Amen ba? Nagsuon. Because stewardship is not about selfish gain. It is about expansion of God's kingdom. Hindi na naghihatag sa Ginoo ng mga panalangin ka ng mga resources para lang sa iyong enjoyment, kundi para expand ang kinarian sa Diyos. Mga igsuon ng pangutana this morning, ginagamit ba ninyo ang panahon? Ginagamit ba ninyo ang mga hiyag
puso, imong abilidad, imong panarbaho, imong salapi, imong property, para ma-expand ang inariya sa Diyos. So, imong ginagamit ka na para lang sa inyong pagkakas. You are entrusted. Isaligan na. Gamiton mo na magabisaling sa inyo. Sumala sa kabubutong sa tag-iya na mag-expand ang iyang inariya. How can we become a faithful steward? He said, number one, recognize that God is the owner of everything. Number two, realize that you are entrusted with resources from God. Number three, require yourself to invest with the resources from God. I-require mo. Imong kaugalino nga i-invest mo ang mga resources na gihatag sa Ginoo sa inyo. Look at verse 16, 17, and 18. Let's read all together. Read it again. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Verse 17. And likewise he who had received 2 gave 2 more also. Verse 18. But he who had received 1, verse 18 begin. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. Itugyan na sa dalon, iyang man, o mga sinaligan, o ikaw, yata na kung hindi makatalento, diya sa imo. 2 katalento para sa imo, 1 katalento para sa imo. Ang unang ikaduha, sinubuon, matod pa sa mga versikulo, nagnakaw sila na yun, o niya, ilang ipatigayon. Ulan dito nila, nagpatigayon sila o nakaginansya sila, nagtuplay nila ang bahandi, igitugyan kanila sa ilang ako. Kapanigisa, kasunod na nakadawal ko sa siya, ako lang itagupan din. Nagkalot siya sa yuta, ibubong niya ang salapi sa iyang agad. But notice, ang word na traded and paid. Nang pagtigayon o nakaginansya. It means, ang word na traded, to put to work. Okay? To put to work, invest, actively engage in business, and produce a profit. It implies taking initiative, diligence, and calculated risk to double the resources entrusted by the master. So ang tulong niya, they went and traded, buti pa sa mga ilang patigayo, ilang trabaho, nag-engage sila sa business para makaginansya. So sa makita nato dere, this is a call for productive stewardship with the resources God has entrusted to us. God expected you, having been entrusted with the resources, expected you that you will be productive. Nakaginansya sila. So, even nato, the first and second servant immediately use their entrusted resources in active, productive business to increase their master's wealth. The third servant here buried his talent, allowing his fear or laziness to prevent him using the resources entrusted to him. Katong ikatulog, ang gingon siya, inubog ang nato. Tungkol kinahadlok siya sa iyang amo, hadlok siya na baso niya, malugi. O kasukan siya sa iyang amo. O busa, makita nato dili na igsuon, ang punto sa maong na istorya is life is to be made productive for God's kingdom and glory. Ang kinabuhi, kinahanglan mo na itong productive para sa kingdom sa Diyos. Kung sa iyang kahimayaan, niya mga lakang, the steps to go and
mag-invest. Paano kita magkapatigayon sa mga resources na ihatag sa Ginoo sa atin. What do you do? Christians, number one, identify. You identify what resources God has entrusted you. And God has given you resources like itagaan ka sa Ginoo kinabuhi, itagaan ka sa Ginoo kusog, itagaan ka sa Ginoo kahibalo, itagaan ka sa Ginoo o panahon, itagaan ka sa Ginoo resources, tingali kwarta o kung sa padiha. I-identify nimo kung sa mga nabutan na gitugyan, gisalig sa Ginoo sa imo. And number two, not only you identify, you also involve. Because the purpose of the Master in trusting you these resources is so that His kingdom will be expanded. So i-involve nimo yung kaugalingon sa ministry, sa mission, sa project. And not only you involve mga igsuon sa ministries, mission, and project, number three, you need to invest. It means putting your resources into something with hope that it will gain or grow over time. Ibutang mo kanina mga resources, ikihatag sa Ginoo, kung ilagaan ka sa Ginoo kusog, asa mo itong sa mission sa ministry, ihatag na ako ang kusog. Atong skill. Example niya na, ang atong FBC Buena Vista Mission Outreach na ang iyang simbahan dito sa Outreach, Tagoy na tayo. May lang kayo walay signage ko, may signboard niya na Fundamental Baptist Church. Ito may aking mga bulan na nakabisita na dito. O ibati sa mga kaisuunan nato din mga layman, mga mumiso, na uy, taluoy ba ang kasimbahan? O i-identify nila kung saan na sa ila. Nag-involve sila sa mission, nag-involve ta, kaya na makikabig kita, kung nag-invest nila, kung iwan nila, pagdungon ta o chapel, o pa ng perspective, yung mo ni Brother Robin, kung nag-isundan natin. Nihingo ng mga krisuhan, kay kagahapon ng lusong sila, nihingo ng isa kay Isuon, na ako'y mga kahon nili, na ako'y mga tubular nili. See, i-identify nyo kung saan na sa iyo, kung alam sa mga hapon, kung sa'yo magamit sa mga resources na sa ako para sa mission, para sa project, para sa ministry. Niya ako'y kwadili, dala, kipagdala. Nihingo ng isa kay Isuon, nakitabla na rin nanara. O ginom ko sa iya, di mo ulan ito na pulpit para dito. Ato lang ipa, tabang sa pulpito, di mo ulan itong table, di mo ulan itong lingkuranan. Diba? Kung sa'yo na sa iyo, hindi mo ikatampo. Para sa buhaton sa Ginoo, para sa iglesia. Kung kagahapon na dawa, hindi mo mga lady na ito, wala rin sila mga ranger, nihanto dito na naghimo sa buhaton, sa work fellowship, pagtrabaho, ako dito si Pastor Limbran, Pastor Raul, Pastor Brandy, si Pastor Mona, kung naghimo, di ba, kung sila tapang, ako panday ko, dili ko. Ako'y kahibaluan hindi ko. Igamit niya kahibalo, niya skill. Na ay mga di makato, pero may kwarta nila, itapon dito, ipalit ko, para pagpaniyon to. O ako, ko. O, bigluto. Diba? Kung saan na sa iyo, na pwede itabang para sa mission, sa ministry, o sa mga proyekto. Kaya kanang ihatag sa Ginoo sa iyo, ito yan na sa iyo, mga igsuon, o nagtampo-tampo, mga Kristohanon para sa mga magbubuhaton. Niya ang isulti ka ninyo. Anything that you put to the ministry,
or missions or church is not a donation but an investment. Dili na donation na hapag na. Hinong investment na. Nag-invest ka sa iyong salapi. Langit nun niya investment na. Nag-invest ka sa iyong puso. Matthew by Jesus Christ, Matthew chapter 6:19. Let's read on the slides. Begin. Do not lay for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. Verse 20. But lay out for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Ayaw mo pagtigo mong bahandi diri sa kalibutan na ay magkukot. Nahinumdum ko sa very surprised kami ni Mrs. kay ngunit ko niya titulo sa iyang kapal na matay na at anak ko na sa Ginoo na sa iyang habol sa titulo. O our surprise is ang kandaw. Wanay na bilid sa titulo, kaon sa anay, wakit ka barangay. Sa bagay namin, nagbigay ka na ba, pwede mo nagawa sa amin. Pero ang anay, ang taya, magkakukot na ang tawatan. Dito ninyo, ibutan ang bahagi sa langit, walay, magkakawan, wadilit na madunot. Niya, sa Philippians, ng si Apostle Paul, let's read. For even while I was in Thessalonica, you provided for my needs again and again. Si Apostle Paul sa kamisyonary, kung tinimang Kristohanon sa Philippi, nagsuporta kanila. Mula dito po sa Thessalonica, nagwali sa may balita, nag-provide kami sa akong needs. Hindi nagkausa. Hindi again and again. Kung sa inyo sa verse 17. Let's read. Begin. Not that I am seeking a gift, but I am looking for the fruit that may be credited to your account. Kamu nagsuporta sa akin, nag-provide sa akong needs. Hindi na nag-aapas ko sa inyong support. At akong giapas na kining inyong ihatag magbunga o mag-credit dito sa inyong account. So niya, every time you give permission, your account in heaven is increasing. Kabalo ba? Kung anak ka sa Ginoo na kay account dito sa langit. Kaya ang account dito sa bangko, hindi na increase kung hindi dito sa tuhan. Ada ko sa ato na yung account sa langit. And every time we give permission for ministry, for church, I said it's not a donation, it is an investment. Because your account in heaven is increasing. Only dito sa ato niya. Require yourself to invest in the resources from God. How can we become a faithful steward? Recognize that the owner of everything is God. Realize that we are entrusted with resources from God. Number 3, requires yourself to invest in the resources from God. And number 4, ready yourself to give account. Iyan lang inyong kaugalingon na mahatag kang account at tumagan sa Diyos na siya'y kag-iya o siya'y nagtubyan sa inyong mga kantanan resources. Look at verse 19. Basa natin ang na. Let's read. Ready again. After a long time, the Lord of the servants came and settled the tax with them. Ang agalog na nagbiyahe, nagpanaw. Sawa pa siya nagpanaw nagpilit sa iyang katigayin na iyang mga sundo. After a long time, katong agalog, ibalik ang kapusap. Pagbalik sa agalog, itawag ang mga sundo.
Nagulagway ng pagbalik sa agalon, pagbalik Ginoong Jesus. And when the Lord Jesus Christ will come again, each and every one of us will be called before Him, and we will give account. Romans 14:12 says, let's read, ready to begin. So that each of us shall give account of himself to God. The time will surely come when each of us, each one of us, will stand before God and will give account how we have used our life, how we have used our strength, how we have used our eyes, our hands, our feet, how we have used the time, the resources, and the gifts that He entrusted to us. Habi mo siya, Pastor Magad, yung sa inyong paggamit, kung sa financial sa kinabuhi, nakikihatag niyo. Kung sa financial sa inyong sa skill niya ako gihatag sa iyo, sa gasa na gihatag sa iyo, sa panahon niya gihatag sa iyo, sa mga adlaw, mga tuwing niya gihatag sa iyo. Look at verse 20, 21. Yan yung mga passage. Let's read. Kasama na lang. Begin. So he had received 5 talents, came, brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 talents more besides them. Verse 21. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Dindot tayo. Verse 22-23. Ang tagaan o buhat na talento. Let's read all together. Begin. He also had received 2 talents, came and said, Lord, look, I have gained 2 more talents beside them. Verse 23, begin. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. See, imo makita sa unang ikaduha na sulubon na nag-cookie, na wala naglagay-lagay, ipatigayon nila ng ipatigayon, ang butong sa negosyo nilang at kuhan, o nakadinansya sila, naduble nila ang katigayunan, ang bahandin sa ilang Tagalog. Pag-inom sa mga Tagalog na rin mo na rin. Then, kanal na ito, kung saan inyong bihimo sa resources. Inom sa isa, amo, lagaan ko yung lima. Yung patigayon na po, karoon na kadinansya ko kanal lima. Napuno na nito na. Amo, isa nagdagong luma. Ipatigayon na po, o karagilan siya luma. Kung sabihin sa amo, noon na maayon ka sa buo, hindi siya, maayon good, well done, good and faithful servant, faithful steward. This is what I call commendation. The highest commendation. The master praised their faithfulness, not just their success. Kung mao ka na ang atong ipaabot, kapag abot na sa langit, mayroon sa Ginoo ka na to, maayo o patinuman na sa buo. Ay nagpatigayon ta. Gi-invest na to ang mga resources na kailangan sa Ginoo sa to. For the expansion of the kingdom. Nakita sa agad ng ilang loyalty, ng ilang devotion. And for that, they receive praise and promise of blessing. At tota sa ikatulo, yung sa foundation of God. Ikatulo. Verse 24, ready to begin. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Mauna ang sa loob, ng isa katalento, wasilain ibuhat, iyalang yung bilubog. Kahapoy na niya mag-negosyo, kahapoy na mag-invest. Malugi pa lang po, pag-abot naman nagkupang na siya sa iyang himliya. Nangita na siyang rason,
sa Ginoo. Agalon, kabalong ko, kahit ito na tawag, adik ka sa umang nabilib ikaw ng tanong. Nahandog ko, yun niya, verse 25. I was afraid. Kung sa bitaguan ako, ang inyong talay dito sa Yuda. O biya karon, ang isa ka talento, isa ang ihapo na. Wala na lugaman, wako na lugaman. Sa inyong paminamaya na. Dagan mo na Kristo ang ganun niya. Na ako yung hiyas resources. Pero, maulaw mo ko, mahadugap mo ko. Dili lang ko. So wala na kong igamit, ipatigayo. So what happened here? Saan ito ba sa ako? Let's read again. His Lord answered and said to me, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, gather where I have not scattered seed. Verse 27. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Verse 28. Take the talent from him. Give it to him who has 10 talents. Iyon sa amo, dakutan o takulan nga sulubuton. Imo na lang nag-deposito na sa bangko ka ng kwartahan. Aron pagbalik na ko, madawan na ko ang akong kapital with interest. So it's saying into verse 29, and then towards the last verses now. So ready here. For everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Pagkaluto. Siya nagdanhan, patigayon, yung nagdinansya, mas pananaginan pagod siya sa Ginoo sa daghan. Mag-expand, kung yan may kasaligan siya, mag-iman siya. Siya, mawala, wag-yun, nagka-binan siya. Ay wag niya yung patigayo. Isa kung siya nasa liya, buhaw ko sa Ginoo. Ang pinakahadlok, ang inusubuan. Only sa verse 13. Ready to give, and cast your profitable servant into the outer darkness. There will be gnash, weeping, gnashing teeth. Inaway kayo, walay pulos na sulubod dito sa kamingkit. Nag-asa doon ay paghilap o pagkakot sa inyo, kayo pag-asa na? Impir na. The judgment. Kanina ang unang ikalawa, i-commend sila. Kining katulong na wala ng patigayon, i-condemn siya. The judgment of inaction, the unprofitable or worthless servant, did not necessarily commit a great evil. Kung saan makakulay, sala niya na evil. Pero ang iyan sala, he did nothing with what he was entrusted with. Kasi nakahimo niya immoral, naman siya o kung sa iyang buwan, nabudap siya din. Ang iyan sala, ay what siya hindi sa iyang sa niluyan niya sa iyang. The servant represents someone who claims to know the master but does not act in obedience. Nag-representan na siya sa mga tao, sa mga katawan na nakaila sa agamon. Kailan nato ang Ginoo, pero wala ang nakasunod sa iyang kaumuton, sa iyang kakiluan, sa iyang panan. This servant described as sinful and lazy. Kita nato, before that, condemnation, kaya naman, mga isukon, you cannot separate faith from obedience. Lumayong ka, mutuo lang po kasi
Jesus Christ ang naluwas ko, dili ko maibino, pero di ko musunod sa iya. Mali, dili na Pinoon na pagko, because true faith will always be accompanied with true faithful obedience unto His one. The servant described as simple and lazy, but his master now faces consequences. Nagkatubang siya sa consequence na wala siya gibuhat sa gitugyan sa Ginoo sa diya. Kung mauma na ang mahitabo sa ato na isugod. Identify the resources that God has entrusted to you. Involve and investigate for missions, for ministry, and for church. And so the master has thrown him into the place of outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. The servant who refused to serve his master is declared worthless and removed to a place of suffering. Wala siya, di ba sa Biblia, sa mga matinuan, hindi mo nagalaw. Sunod mo din sa kalipay sa inyong pagdalo. Kani, katulog, natakulan, nawala yung himo sa tugyan sa Diyos sa iya. Walay pulos, kuha siya, dinabay siya dito sa katingin. Removed from the place of suffering. The person being cast into his outer darkness when it is one is not being punished because he did not accomplish enough to master. Rather, his actions good is not true servant at all. It is just a pretender. Kining tao, dinamay siya dito sa silot, dapit sa silot, kung asa ang pagkakas. Dili tungod kay balas siya na-accomplish para sa iyong pagkakas. Apat ang dili niya pag-accomplish para sa iyong pagkakas. Nagpamatuot nga dili siya tinunanay nga sulubong sa Diyos. Tingpa-uling ng Brasil. Kaya kung inuod ka ng Kristohano na nagturo sa Diyos, nag-aalaga sa Diyos, nag-inumanan ka sa Diyos, nag-sunod ka sa Diyos, sabihan ka mo, dili ka nagpaganda. Nanagandang ng tao sa simbahan sa nagpaganda lang na ito, tinuod, pagturo-turo. Dili niya ay maunay nakita na ito. And he was just pretending because he was considered as a servant. He was one of them, pero he is not a true servant at all. So it's not true faith. It's evidenced by people's terrorism. Amen? Ang tinuod, kapagtuo, ebidensya makita sa pagtinumanong ng pagkatinugyanan. That's what I'm doing. That's what I'm doing. And it's not about how much we have, but how well we use what is given. We will possess just one talent, but He gave it specifically for us to Kaya isa lang na kalito, kaya sa inyo sa inyo. It doesn't matter. Pastor, kung ito years, Pastor, kanina ako, 1 year, ako lang yung puso kung bakit presensya. Yes! Gamitan na. Ang importante, giusan yung paggamit para sa Ginoo ang resources na ihatag niya sa Ginoo ng Kristohano. Do not waste the resources God has entrusted to you. Invest in faithfully, expecting that one day you will be account before God. We will stand before God. Here's 1 Corinthians 4:2 says. Let's read it. 1 Corinthians verse 2. Ready to hear. Moreover, it is required of a steward that he love. Required of a steward that they be found faithful. How can you become a faithful steward? Number 1,
the Honorable at this time, realize that you are entrusted with resources from God. Require yourself to invest the resources from God. Iandam nato ang ikaw gawin because of you is coming for God. God will ask us. Asa na ang inisip? Iusan yung paggamit ng panahon, iusan yung paggamit ng puso, iusan yung paggamit ng kahibalo, iusan yung paggamit ng edukasyon, iusan yung paggamit ng trabaho, iusan yung paggamit ng bahagi na ihagas sa inyo. Invest faithfully. That is what it means to be a faithful student. This morning, I'm going to ask you, are you a faithful student?